Ang swordsmanship ay ang kabuuan ng isang dinamikong ehersisyo na may layuning wakasan ang isang buhay. Sa kabilang banda, ito ay naglalaman ng matinding antas ng pakikidigmang psikolohikal sa pagtukoy ng buhay at kamatayan. Halimbawa nito ay isang likhang isip na kalaban, lumikha si Shirenei ng isang likhang isip na kalaban. Ang kalaban ay maaaring umatake sa kanya, sa walang katapusang dami ng mga paraan. Ngunit sa katotohanan, mayroon lamang 8 pangunahing paraan na maaaring gawin sa pag-atake. Kaya, sa loob ng isang buwan, sinanay ni Shirenei ang kanyang sarili sa 8 magkakaibang direksyon. At nagsanay din siya kung paano harangin ito, sinisikap ni Shirenei na magsanay kung papaano umatake ng may 8 magkakaibang pamamaraan. Hindi nagtagal, nagulat si Shirenei matapos niyang malaman na ang pag-atake ng swordsmanship ay maaaring walang katapusan tulad ng salamangka. At sa isip niya, humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang dahil baka hindi na niya magawang makabalik pa. Pero, wala siyang pinagsisisihan, bagamat ang landas na ito ay puno ng sanggang daan ng buhay at kamatayan, nagawa pa din niyang makakita ng isang napakagandang mundo. Dumating na ang araw ng muling paghaharap ni Ryan at Shirenei. Handang-handa na si Ryan sa pangalawang paghaharap nila ni Shirenei. At sinabi ni Ryan kay Shirenei na sila ay magsisimula na. Sa isip ni Ryan, hindi siya makapaniwala dahil nagawa daw ni Shirenei na maglabas ng napakalakas na aura sa loob lamang ng isang buwan. Naalala ni Ryan ang unang araw na nakipaglaban siya kay Shirenei. Nang panahong iyon ay nakita niyang masama ang tindig at balanse ni Shirenei. Naisip ni Ryan na hindi pa din daw siguro natututo si Shirenei ng swordsmanship. At napansin ni Ryan na kalmadong-kalmado lamang si Shirenei habang hawak ang tunay na espada sa unang pagkakataon. Kung ang taong ito ay isa ding talentado katulad ni Rai, kailangan kong manalo, sabi ni Ryan sa kanyang isip. Simula na ang laban, sumugod na si Ryan papunta sa kinatatayuan ni Shirenei hawak ang kanyang espada. Naisip ni Shirenei na pambihira ang nararamdaman niyang lakas ni Ryan. At ramdam na ramdam niya ang pag-atake ni Ryan sa kanya gamit ang kanyang spirit zone. Nang mga oras na iyon, ay nakaiwas si Shirenei sa pag-atake ni Ryan. Nagulat si Ryan dahil nakatitig lamang si Shirenei sa talim ng kanyang espada. Nasabi ni Ryan sa kanyang isip, hindi daw ba kaya natatakot si Shirenei sa kanyang espada. Sinabi ni Shirenei na hindi niya kayang lampasan ang takot ng kamatayan ng mag-isa. Gayunpaman, ang kamatayan at ang sanhi ng takot ay nasa hinaharap. Ang hinaharap ay isang ilusyon lamang na hindi pa nagaganap. Kung hindi maiisip ng isang tao ang susunod na magaganap, ito ay maaaring mangyaring tumalon sa bangin. Naisip ni Ryan na ang ipinapakitang determinasyon ni Shirenei ay hindi ito natatakot sa kamatayan at para bang kinain na ito ng kanyang emosyon. At naisip din ni Ryan na hindi din siya natatakot sa kamatayan. Sumugod muli si Ryan ng walang pag-aalinlangan. Ng mga oras na iyon, ginamit ni Shirenei ang kanyang spirit zone. Nagawa niyang makita ang direksyon ng pag-atake ni Ryan. At nagawa din niya na salagin ito ng walang kahirap-hirap. Nagulat si Ryan dahil nasalag ni Shirenei ang kanyang pag-atake. Pero kahit nasalag ito ni Shirenei, mayroong isang harang na kahit si Shirenei ay hindi kayang masira ito gamit ang isang simpleng pag-atake lamang. Patuloy na inatake ni Ryan si Shirenei. Naisip ni Shirenei na ang mga pag-atake ni Ryan ay mabilis at medyo mabigat. Nararamdaman din niya na ang bilis ng mga pag-atake ni Ryan ay nagsisimula ng lumampas sa bilis na kung saan nararamdaman niya ang landas ng espada sa synesthesia ng kanyang spirit zone. Hindi nagtagal, nagawa ni Ryan na tamaan si Shirenei sa kaliwang dibdib nito. Nang makita ni Shirenei na siya ay nasugatan, agad na sinabi niya sa kanyang isip na maaari siyang mamatay. Inatake muli ni Ryan si Shirenei gamit ang kanyang buong lakas. At sa pagkakataong iyon, nagawa ni Shirenei na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa pag-atake ni Ryan. Tapos sa isip niya, nasabi niya na parang may mali. Paano iyon nangyari? At walang awang ipinagpatuloy muli ni Ryan ang kanyang pag-atake kay Shirenei.
Habang nakatingin kay Shiranae, nasabi niya sa kanyang isip na parang pagod na daw si Shiranae. Sinabi ni Ryan na ang kanyang ginawa ay pamamaraan ng Ogent family swordsmanship na ginawa para sa pagsasanay ng mga dakilang espada. At hindi kakayanin ni Shiranae ang kanyang mabibigat na pag-atake, dahil ang bawat hampas ng kanyang espada ay naglalaman ng sapat na puwersa para durugin ang mga buto ni Shiranae. Dudurugin kita at wawasakin gamit ang aking buong lakas, sigaw ni Ryan kay Shiranae. Pagkatapos ay muling naglunsad ng pag-atake si Ryan kay Shiranae. Habang tinitiis ni Shiranae ang mga pag-atake ni Ryan, naisip ni Shiranae na may kakaiba sa mga pag-atake nito. Kung umatake ito paitaas pagkatapos nitong hiwain ang tiyan ni Shiranae, ay nahati na sana ang kanyang tagiliran, at sigurado na ito na ang kanyang katapusan. Nagtaka din si Shiranae dahil masyadong gumagamit si Ryan ng malalakas na enerhiya para sa kanyang mga pag-atake. At naisip din ni Shiranae na ang pag-unawa ni Ryan sa swordsmanship ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Bagamat mahusay si Ryan sa paggamit ng mga kasanayan, mababaw ang kanyang pang-unawa sa paggamit nito. Kung ganon, dapat kong ibaba ang inaasahan ni Ryan na kakayanan ko sa labanan, ang nasambit ni Shiranae sa kanyang isip. Matapos magpasyang baguhin ang kanyang mga plano, umatake na si Shiranae. Habang nakatingin kay Shiranae, nagulat si Ryan, dahil naisip nito na dapat ay pagod na si Shiranae dahil sa kanyang mga pag-atake. Naisip din ni Ryan na ang mga ginawa ni Shiranae ay mga simpleng pag-atake lamang pero bakit mahirap para sa kanya na harangin ito. Nasambit ni Shiranae na bumagsak na ng malaki ang pisikal na lakas ni Ryan, kaya naman kailangan niyang panatilihin ang ritmo ng kanyang galaw para hindi masayang ang kanyang lakas. Ito ay imposible, at hindi makatwiran, hindi ito dapat mangyari, nasambit ni Ryan sa kanyang isip. Tapos naalala ni Ryan ang araw na natalo siya ng kanyang nakakatandang kapatid noong mga bata pa sila. At dahil doon sobrang sama ng loob ni Ryan, huwag kang magbiro. Ako ang magiging pinakamagaling na eskrimador sa mundo, sigaw ni Ryan. Sumugod muli si Ryan kay Shiranae, nagulat si Shiranae at nasambit niya sa kanyang isip na wala na daw ba kayang pakialam si Ryan sa kanilang laban, at sumusuko na daw ba kaya ito sa pagkapanalo para gumamit ng napakalupit na puwersa. Nag-iisip pa daw ba kaya si Ryan, at gamit ang kanyang spirit zone, laking gulat ni Shiranae nang maramdamang hindi na niya mabasa ang direksyon ng pag-atake ni Ryan kahit na dati na niya itong nagawa. Ayon kay Shiranae, ito ay marahil dahil sunod-sunod ang pag-atake ni Ryan. Napatahimik si Shiranae nang itutok ni Ryan ang espada nito sa kanya. At may biglang kumalabog, ilang sandali matapos maitutok ni Ryan ang kanyang espada kay Shiranae, ang isa sa mga espada ay tumilapon palayo sa lugar ng kanilang labanan. At sa pagkakataong iyon tumungo si Ryan dahil espada pala niya ang tumilapon. Ito ay nangangahulugang si Shiranae na ang nanalo sa labang ito. Tapos, sinubukan ni Ryan na alalahanin ang sandaling nagpapatuloy pa ang laban nila ni Shiranae. Sa wakas ay nalaman ni Ryan ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Pinaikot ni Shiranae ang kanyang espada. Pagkatapos, sa isang iglap ay nabago ang pagkakahawak ni Ryan sa kanyang espada at lumipad ito paitaas. Habang nakatingin kay Shiranae at matapos niyang mapagtanto na nanalo ito sa kanilang laban, sinabi ni Ryan sa kanyang isip na sino ba kaya talaga itong si Shiranae. Natulala si Shiranae dahil hindi siya makapaniwala na nanalo siya sa laban nila ni Ryan. Sa mga oras na iyon, medyo nag-aalala si Shiranae sa kanyang tagumpay dahil ang kanyang kalaban ay isang maharlika, at muli na naman niyang natapakan ang dangal ni Ryan. At hindi na niya masasabi ang sunod nitong gagawin. Natalo ako, sabi ni Ryan kay Shiranae habang napakamot ito sa likod ng kanyang ulo. Natalo akong muli. At ikaw ang nanalo, at dahil natalo ako, at kapag nagpasya kang patayin ako, wala akong magagawa, mahinahong sabi pa ni Ryan kay Shiranae. Nagulat si Shiranae sa mga sinabi ni Ryan, nagbibiro ka ba? Sagot naman ni Shiranae kay Ryan. Ano? Gulat na tanong ni Ryan kay Shiranae, anong klaseng nakakatawang pahayag iyan?
Sa tingin mo ba ay may iwan akong buhay kung papatayin kita, young master? Sabi ni Shiranae kay Ryan. Hindi. Ngunit naglaban tayo nang nakataya ang ating buhay. At tinatanggap ko naman ang aking pagkatalo, sagot ni Ryan kay Shiranae. Ikaw lamang ang may gusto na itayan natin ang ating buhay sa laban na ito. Sinubukan ko lamang manalo para mabuhay, sabi muli ni Shiranae kay Ryan. Ibig kong sabihin, ang laban na ito ay isa lamang kalokohan. Dahil, sa simula pa lamang, bakit ako ang sinisisi mo sa iyong pagtatago dahil lamang sa ayaw mong magsanay, dagdag pa ni Shiranae. Sandali, hindi kita sinisisi ng dahil lamang doon. Ito ay dahil hindi mo ako pinagbigyan sa aking pabor. Kahit na unang pagkikita pa lamang natin noon, dapat naging tapat ka sa mga ganoong sitwasyon, sabi muli ni Ryan kay Shiranae. Katapatan ba kamo, akala mo ba ay naging madali para sa akin na mamili sa inyong dalawa ng iyong guro kung sino ang aking susundin? Inis na sabi ni Shiranae kay Ryan. Anong sinabi mo? May inis na sabi din ni Ryan kay Shiranae. Sinabi pa ni Shiranae na bilang miyembro ng isang kagalang-galang na pamilya, hindi dapat hayaan ni Ryan na ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod ay mapunta sa ganoong sitwasyon. At hindi dapat tumakas si Ryan sa kanyang pagsasanay. Laking gulat ni Ryan nang marinig niya ang mga sinabi ni Shiranae sa kanya. At napahiya siya sa ipinakita niyang pag-uugali. Pagkatapos, ibinaba ni Shiranae ang kanyang katawan sa sahig at may pagbibirong sabi nito na akala niya ay mamamatay na siya. Habang nakatingin kay Shiranae, sinabi ni Ryan sa kanyang isip na kadalasan, pagkatapos ng isang tunggalian, mainit na papuri ang ibinibigay ng mga tao sa bawat isa. Pero anong nangyari dito sa isang mandirigma na lumalaban sa kanya kanina? At naisip din niya na si Shiranae ay isang matalinong tao. Pero si Shiranae ay hindi katulad ni Rai na tinatawanan lamang siya, sa halip ay hinarap siya nito ng buong lakas. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tinanong ni Ryan si Shiranae kung ano daw ba ang pangalan nito. Ako si Shiranae, sagot nito kay Ryan habang nagpupunas ng kanyang pawis. Ako naman si Ryan Ogent, pagpapakilala ni Ryan sa kanyang sarili. Nagulat naman si Shiranae dahil sinabi ni Ryan ang kanyang buong pangalan. Iniabot ni Ryan kay Shiranae ang kanyang kamay at sinabing, pwede ba tayong maging magkaibigan? Makalipas ang isang taon, matapos ang tunggalian ni Ryan at Shiranae. Sa aklatan na pagmamay-ari ng Ogent family, matapos mong pagbukod-bukurin ang 7,028 sa 10,453 aklat, sa loob ng isang taon, maganda ang iyong ginawa. Papuri na sabi ni Temuran kay Shiranae. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Shiranae para sa papuri na ibinigay sa kanya ni Temuran. Habang palabas na si Temuran ng aklatan, nasambit ni Shiranae sa kanyang isip na halos isang taon na ang lumipas, nang magsimula siyang magtrabaho sa aklatan ng Ogent family. Habang bumababa ang bilang ng mga aklat na kailangan niyang ibukod, ay mas lalo siyang nagiging kapaki-pakinabang. Bukod dito, matapos niyang magtakda ng 855 aklat ng kasaysayan bilang layunin sa pagbabasa. 200 aklat na lamang ang kanyang natitirang kailangang basahin. Nagbabasa siya ng 3 aklat sa isang araw, at sa lalong madaling panahon ay makukumpleto na niya ang kaalaman na kanyang pinapangarap. Nagawa din niyang maunawaan ang swordsmanship at nakaranas din siya ng takot. At nagpapasalamat siya dito dahil pakiramdam niya ay mas lalong tumibay ang kanyang spirit zone. Napabuntong hininga si Shiranae at sinabing, akala ko ay mamamatay na ako noon. Mabagal man sa simula, basta't hindi ako sasuko, maaabot ko ang aking mga layunin. At ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon ako ng isang kaibigan. Walang anumang maihahambing sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Napakarami namang aklat dito. Nababasa ba kaya ng pamilya ko ang lahat ng ito? Sabi ni Ryan habang hawak ang isang aklat. Oo naman. Ang family head at ang pangalawang pinakamatandang young master ay madalas na bumibisita dito sa aklatan, sabi ni Shiranae habang nakatungtong sa itaas ng hagdan at nag-aayos ng mga aklat sa estante.
Nagulat si Ryan dahil hindi niya akalain na nandoon pala si Shiranae malapit sa kanyang kinatatayuan. Masarap maging matalino. Ang nasambit ni Ryan, ang ibig kong sabihin, napakaraming aklat dito ang kanilang maaaring basahin, dagdag pa nito. At inihagis ni Ryan ang isa sa mga aklat, agad na pinulot ni Shiranae ang aklat na inihagis ni Ryan at sinabi nito kay Ryan na huwag mong sirain ang mga aklat kundi ako ay mamamatay. Tumawa si Ryan at sinabing, huwag kang mag-alala, paano, mas naging mahalaga ang isang aklat, kaysa sa buhay ng isang tao. Kahit sunugin mo ang aklatang ito, huwag kang mag-alala dahil poprotektahan kita, dagdag na sabi pa ni Ryan kay Shiranae. Hindi ako magagalit sa iyo ng sobra kung hindi ka magsasalita, inis na sabi ni Shiranae kay Ryan. Mas magiging ligtas ako kung wala kang ibang gagawin. Pero bakit nga ba nandito ka ngayon, paano ang iyong pagsasanay, tanong ni Shiranae kay Ryan. Tapos na ako sa aking pagsasanay, sinabi ko sa aking guro na gusto kong mag-aral ng kaunti dito sa aklatan. Relax na sagot ni Ryan kay Shiranae. Anong ginagawa mo, kung gayon ay dapat kang magmadali at mag-aral, sabi ni Shiranae kay Ryan. Habang nakataas ang kanyang mga kamay at naghihikab sinabi ni Ryan na wala siyang magawa, at siya ay nababagot. Naisip ni Shiranae na hindi lamang dahil si Ryan ay nababagot, kundi dahil ito ay isang tamad. Ayon kay Shiranae, si Ryan ay parang isang apoy na hindi makontrol kapag nagsimula na itong mag-alab. At hanggat may pagkakataon, patuloy ito mag-aalab ng paulit-ulit. Makalipas ang 10 minuto, di ba kaya ka naririto ay para mag-aral? Eh di mag-aral ka na ngayon, sabi ni Shiranae kay Ryan. Shiranae, di ba sinabi mo, gusto mong maging isang salamangkero? Kailangan mo ba talagang magbasa ng napakaraming aklat, tanong ni Ryan kay Shiranae. Oo naman, sa totoo lang, bago ako mapunta dito ay wala talaga akong pagkakataon na makapag-aral. Ngunit ngayon, na nakapagbasa na ako ng 600 aklat ng kasaysayan, ay alam ko na ang karamihan sa mga ito ngayon, sagot ni Shiranae kay Ryan. Talaga, may paghangang sabi ni Ryan kay Shiranae, kinikilabutan ako sa tuwing nakikita ko siya. Paano siya nakapagbasa ng mga aklat ng ganoong kabilis? Parehas lamang kami ng edad, pero mas matanda na siyang mag-isip kaysa sa akin, nasabi ni Ryan sa kanyang isip. Nagsimula nang magbasa ng aklat si Ryan, mukhang kawili-wili ang aklat na ito. Sabi ni Ryan habang hawak ang kanyang binabasang aklat. Ayon sa aklat na binabasa ni Shiranae, kapag ang isang eskrimador at ang isang salamangkero daw ba kaya ay naglaban, sino kaya ang mananalo sa kanila? At ayon naman sa sumulat ng aklat, upang mahanap ang sagot sa tanong na iyon, ay kinailangan niya siyasatin ang mundo. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ay nakikita niya ang kislap ng Artas na mountain na may 6,000 metro ang taas. Sa bundok na iyon, mayroong isang puno na kumakain ng mga ibon. Anong aklat ba naman iyang binabasa mo? Nakakabagot naman iyan, pagbibirong sabi ni Ryan kay Shiranae. Anong sinabi mo? Nakakatuwa ngang basahin ang aklat na ito. Inis na sabi naman ni Shiranae kay Ryan. Ano bang sinasabi mong nakakatuwa dito? Wala man lang kahit isang larawan ang nakalagay dito, at higit sa lahat wala man lang nakasulat na tungkol sa swordsmanship, sabi muli ni Ryan kay Shiranae. Paano mo nasasabi iyan? Eh wala ka pa namang nababasa na kahit isang pahina sa aklat na iyan, sabi muli ni Shiranae kay Ryan. Kung gayon, ayon sa sumulat ng aklat, sino sa dalawa ang nanalo? Pareho bang nabaliw ang eskrimador at ang salamangkero? Tanong ni Ryan. Malinaw naman na ang eskrimador ang nanalo, sabi naman ng isang lalaking dumating. Ito pala ay si Ryogent, biglang napatahimik sa pagtatalo si Shiranae at Ryan. Tumungo at bumati si Shiranae kay Ry, maligayang pagdating dito sa aklatan niyang master. Ano, paano mo naman nalaman iyan, kuya? Tanong ni Ryan kay Ry. Nagulat si Shiranae sa biglaang pagdating ni Ry, at naisip nito na narinig daw ba kaya ni Ry ang kanilang pinag-uusapan kanina.
At naisip din ni Shirane na hindi ito matatapos sa isang paghahagupit ng espada lamang, kung ang isang trabahador ay nakikipag-usap sa anak ng isang maharlika. Paano mo naman nasabi iyon? Sigurado ka bang hindi ka pumapanig sa eskrimador? Dahil lang sa isa ka ding eskrimador, tumetawang tanong ni Ryan kay Rai. Paano ako nakakasiguro? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Masasabi natin iyon dahil sa pagpapakita ng estado ng eskrimador at ng salamangkero sa mundong ito, sabi naman ni Rai. Ang pinag-uusapan natin ay ang tungkol sa labanan, paano naman napunta sa estado ng bawat isa, seryosong tanong ni Ryan. Pinipili mo ang iyong mga laban batay sa ranggo ng mga militar, hindi ba dapat ay ganyan ang sinasabi? Dagdag pa ni Ryan. Hoy! Ikaw! Ano sa palagay mo? Sabi ni Rai kay Shirane matapos siyang lumingon dito. Binabaliwala mo ba ako? Inis na sabi ni Ryan kay Rai. Ha? Ako? Gulat na sabi ni Shirane. Naisip ni Shirane na noong una, si Rai ay isang taong mahirap makausap ng normal. Dahil may iba siyang iniisip, mahirap para sa kanyang basahin ang mga iniisip ni Rai. At naisip din niyang magbigay ng tamang sagot, kung ang eskrimador at ang salamangkero ay parehas ang antas. Sa tingin ko, mahirap para sa isang eskrimador para manalo sa laban, dahil kung ang isang salamangkero ay papasok sa kanilang spirit zone, sagot ni Shirane sa tanong ni Rai. Ngunit kung ginamit ng eskrimador ang kanilang mahusay na pangangatawan upang lumaban, bago pa man magamit ng salamangkero ang kanilang salamangka, putol na dagdag na sabi ni Shirane. Hindi pa man tapos magsalita si Shirane, nagsalita agad si Rai, hindi, nagkakamali ka, matatalo ang salamangkero, sabi nito kay Shirane, napatahimik bigla si Shirane, naisip ni Ryan na ganyan si Rai, dahil mula pa noong mga bata pa sila, at kapag nakakahanap si Rai ng taong hindi kasiya-siya, masisiyahan itong Yurakan ang anumang mahalaga sa mga taong ito. Nagtanong si Rai kay Shirane kung narinig na daw ba nito dati ang tungkol sa armor set of the Five Gods. Ayon sa paliwanag ni Rai, ang mga artifact na ito ay maaaring makagambala sa spirit zone ng mga salamangkero. At ang mga artifact ding ito ay maaaring matawag na anti-magic. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Rai kay Shirane ang tungkol sa mga artifact na ito. Ang spirit zone ay isang likas na kakayahan ng mga salamangkero. Ang pakikipaglaban sa isang salamangkero kapag nasa spirit zone ay sinasabing katulad ng pakikipaglaban sa isang pating habang nasa ilalim ng tubig. Gayunpaman, may isang bagay na maaaring makagambala sa tubig, upang pagnakawan ang mga pating ng pandama. Kung hindi magagamit ang spirit zone, maaaring hindi din makagamit ng salamangka. Kapag ginamit ang artifact na ito, walang ni isa mang salamangkero ang makakaatake. Gayunpaman, ito ay isang teorya lamang, ang anti-magic ay isang mahalagang kasanayang nilikha mula sa mana na dumadaloy sa puso ng isang dragon. At dahil mayroon itong mga katangian ng isang alon. Kahit gaano karaming pera ang ipuhunan mo dito, ang pagiging epektibo nito ay hindi gaanong tumataas. Si Yarka, ang Panginoon ng Alon, ang maaari lamang magtaas ng kahusayan ng armor set of the Five Gods sa 65%. At dahil dito, ang halaga nito ay isang astronomical. Ang bawat bahagi ay nagkakahalaga ng taunang budget ng buong kaharian. Ano ba iyan? Kung gayon, paano naging mas malakas ang isang eskrimador? Tanong ni Ryan. Ang problema ay ang gumawa ng anti-magic ay ang salamangkero, dagdag ni Rai. Pero bakit ang salamangkero? Seryosong tanong muli ni Ryan kay Rai. Hindi ba halata, dahil maraming mangangailangan ng anti-magic? Ang anti-magic ay perpektong paraan para magkaroon sila ng pera. Kaya hindi na kailangan ng mga eskrimador na bilhin pa ito. Ang mga salamangkero ay isang kaawa-awang klase ng tao na nagbebenta ng kanilang sariling kahinaan para lamang sa pera. Naiintindihan mo na ba? Paliwanag ni Rai, ang iyong mga salita ay masyadong malupit, seryosong sabi ni Ryan kay Rai. Ganyan ang isang salamangkero, pagpuputol na nasambit ni Shirane sa pag-uusap ni na Ryan at Rai.
Nagulat si Ryan at Rai dahil sa sinabi ni Shiranae. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rai kay Shiranae. Sinabi ni Shiranae na katulad nga ng sinabi ni Rai, ang mga salamangkero ang lumikha ng anti-magic. Dagdag pa nito, ginagamit ito sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang salamangka upang paghigpitan ang aktibidad nito. At angkop din itong ginagamit bilang tulong sa pagsasanay para sa mga magic school. Kahit na ang anti-magic ay maaaring gamitin laban sa mga salamangkero. Ito ay pinapahalagahan bilang isang bunga ng katalinuhan na kusang loob na isinuko para sa ikabubuti ng mundo. At dahil dito, mahirap sabihin na ang isang eskrimador ay mas dakila kaysa sa isang salamangkero kung ang pagbabatayan ay ang mga kadahilanang ito. Nang mga sandaling iyon, medyo napahiya si Rai sa mga sinabi ni Shiranae. At nakaramdam siya ng inis nang makita niyang pinagtatawanan siya ni Ryan. Sumigaw si Rai at sinabing magkaiba ang mithiin at ang realidad. Kahit na anong mangyari, hindi magbabago ang katotohanan na ang isang salamangkero ay hindi mananalo sa pakikipaglaban sa isang eskrimador. Umalis na si Rai, at pagkatapos ay nagtawanan sina Shiranae at Ryan. Sa palagay ko ay mamamatay na ako, pabirong sabi ni Shiranae. Inakbayan ni Ryan si Shiranae, ikaw ay lubos na kahanga-hanga Shiranae. Ngayon ang unang beses na nakita kong ganyan ang mukha ng aking kapatid. Kung ang iyong dila ay isang espada, ikaw ay magiging isang pinakadakilang eskrimador sa mundo, sabi ni Ryan kay Shiranae habang sila ay nagtatawanan. Gaya nga ng sinabi ni Rai, ang mithiin at ang realidad ay maaaring magkaiba. Pero, ang mapagsaliksik na kaisipan na walang humpay na nag-e-eksperimento kahit sa sariling kahinaan ay hindi mo masasabi na umiiral ang napakalamig na talino para sa ikabubuti ng buong mundo. Makalipas ang 6 na buwan, si Temuran ay pumirma sa talaan na tungkol sa ulat ng trabaho sa aklatan. Hindi niya akalain na natapos ang trabaho dito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na maganda ang nangyari na ang paglipat ng aklatan ay naging mas maaga ng 6 na buwan. Dahil ang pagkakategorya ng mga aklat na napabayan na sa loob ng 20 taon ay isang mahirap na trabaho. Gayunpaman, hindi ba masyadong sayang na basta-basta na lang bibitawan ang isang taong kapaki-pakinabang? Maaari naman nating pahabain ang kontrata gamit ang ibang dahilan, sabi pa ng tauhan. Lahat ng iyong mga sinabi ay kalokohan lamang, umalis ka na at gawin mo ang iyong trabaho, sabi ni Temuran sa kanyang tauhan. Paumanhin sa iyo Mayordomo, sabi naman ng tauhan kay Temuran. Sa kabilang banda, patuloy pa ding nagbabasa ng aklat si Shiranae sa aklatan. Ayon sa kanya, ang pagbabasa ng aklat ay napakadali. Pero, ang pagbabasa ng aklat na may napakaraming pahina ay ibang-iba. At sa wakas ito ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Bumukas ang pinto at biglang sumilip si Ryan, narinig ko na tapos ka na sa iyong trabaho. Uuwi ka na ba sa inyong bahay? Masayang tanong ni Ryan kay Shiranae. Pero nagulat si Ryan dahil nakita niyang nagbabasa pa din ng aklat si Shiranae. Akala ko ba ay tapos ka na sa iyong mga gawain? Gulat na tanong ni Ryan kay Shiranae. Oo. Ito na lamang ang huling aklat na aking kailangang basahin, masayang sagot ni Shiranae kay Ryan. Lumapit si Ryan kay Shiranae at dahil sa sobrang saya nito ay halos yakapin na niya si Shiranae. Isa ka talagang kahanga-hanga dahil nagawa mo lahat ang iyong trabaho ng mas maaga, masayang-masayang sabi ni Ryan. Binabati kita, kamangha-mangha talaga ang iyong ginawa, dagdag pa ni Ryan. Ryan, bago ako umalis, maaari ba akong pumunta sa inyong bahay? Tanong ni Shiranae kay Ryan. Ano, totoo ba? Gulat na sabi ni Ryan nang marinig ang tanong ni Shiranae sa kanya. Nakakagulat ba ang sinabi ko? Tanong muli ni Shiranae kay Ryan. Ano kasi? Itinatago ko kasi ng husto ang ating pagkakaibigan, pag-aalibay na sabi ni Ryan kay Shiranae. Masyado lamang akong nagulat nang dahil hindi ko inaasahan ang iyong sinabi, sagot muli ni Ryan kay Shiranae.
Sinabi ni Shirley na kaya niya gustong makapunta sa bahay ni Ryan ay dahil gusto lamang niyang malaman kung kamusta kaya ang buhay ng kanyang kaibigan. Sige. Tara na, lumabas ang aking buong pamilya ngayon, masayang pagyayaya ni Ryan kay Shirley. Ngayon na tayo pupunta, gulat na tanong ni Shirley kay Ryan. Naisip ni Shirley na, ngayon na makakapunta na siya sa bahay ni Ryan ay medyo nakaramdam siya ng takot. Nakarating na sila sa mansyon ng Ogent family, napakalaki ng mansyon na ito. Pwede bang sa main door na lang tayo dumaan? Tanong ni Shirley kay Ryan. Huwag kang mag-alala. Mamayang hapon pa naman babalik ang aking pamilya, sabi ni Ryan kay Shirley. Nakapasok na sina Shirley at Ryan sa loob ng mansyon. Napakatahimik naman dito, sabi ni Shirley kay Ryan. Oo, puro mga tauhan lang namin ang nandito, sabi naman ni Ryan. Habang sila ay naglalakad, napadaan sila sa tapat ng isang napakalaking pinto. Naisip ni Shirley na ito daw ba kayang pinto na ito ay daan papunta sa isang silid. Siguro daw ay ang silid na ito ay kasing laki ng kanilang buong bahay. Naisip din ni Shirley na ang pamilya daw ni Ryan ay talagang isang napakayamang pamilya. Narito na tayo sa aking silid, sabi ni Ryan kay Shirley. Manghang-mangha si Shirley nang makita niya ang silid ni Ryan. Maligayang pagdating sa aking silid, sabi ni Ryan kay Shirley. Ito ba ay silid na ginagamit sa pagsasanay? Tanong ni Shirley. Ang silid ni Ryan ay ang pinakamaliit na silid sa pinakadulo ng koridor. Ito ay katulad ng isang bahay panuluyan na tinutuluyan pagkatapos ng pagsasanay. Nagsimula nang maglaro si Shirley at Ryan ng baraha. Sa pagkakataong iyon, inis na inis si Ryan dahil palagi siyang natatalo sa kanilang paglalaro. Isang laro pa ulit, tanong ni Shirley kay Ryan. Inakusahan ni Ryan si Shirley ng paggamit ng kanyang kakayahan sa Spirit Zone para makita nito ang mga baraha na nasa kanyang mga kamay. Kapag nakakakuha ka ng ace, pinalitan mo ang iyong baraha. Ito ay halata, dahil kapag nagkakaroon ka ng magkapares na baraha, ikaw ay tumetaya, sabi ni Shirley kay Ryan. Paano mo nalaman iyon? Tanong ni Ryan kay Shirley. Ang pagmamasid kung minsan ay nagbibigay ng mas mahusay na resulta kapag hindi ka nahuhumaling sa isang partikular na bagay. Hindi ka lang dapat tumitingin sa maliit na kilos na kalaban, upang makita mo lahat ng kanilang mga ginagawa. At pagkatapos noon mahuhulaan mo ang intensyon ng iyong kalaban. Hindi ka lang dapat nakatuon sa malilit na bagay upang makita mo ang kabuuan, paliwanag ni Shirley. Kung ganoon, makakatulong ba iyon para mabuksan ko ang aking skema? Tanong ni Ryan. Siguro, pagkatapos kong magawa ang lahat ng iyon, nakatulong ito sa akin para makapasok sa aking spirit zone, sagot ni Shirley. Sa tingin ko ay magagawa ko iyon, pero hindi ko alam kung paano magsisimula, naisip na sinabi ni Ryan. Biglang nakakita si Shirley ng isang aklat sa ibabaw ng cabinet. Ryan, pwede ko bang mahiram ang aklat na ito? Medyo napagod kasi ako sa pagbabasa ng mga aklat ng kasaysayan. Hindi pa ako nakakapagbasa ng mga nobela, sabi ni Shirley kay Ryan. Pagtingin ni Shirley kay Ryan, ito pala ay nakatulog na. Tumingin si Shirley sa kanyang orasan, at naisip niya ang sinabi ni Ryan na gabi pa babalik ang pamilya ni Ryan dito sa kanilang mansyon. Biglang nakarinig si Shirley ng tunog mula sa isang piano. At naisip niya na isa lamang ang taong marunong tumugtog ng piano sa Ogent family. Ito ay ang nakakatandang kapatid na babae ni Ryan. Ito ay si Reyna Ogent. Sumilip si Shirley sa silid kung saan nagmumula ang tunog na kanyang naririnig. Pagkasilip ni Shirley sa silid na iyon ay nakita niya si Reyna na nakaupo habang tumutugtog ng piano. Naisip ni Shirley kung ano ba kaya ang kanyang dapat gagawin, dahil nakita siya ni Reyna. Ito ang unang beses na nakita kita dito sa mansyon. Ikaw ba ay bagong tauhan dito? Tanong ni Reyna kay Shirley. Halos isang taon na ako dito. Ako ay nakatalaga sa pagkakategorya ng mga aklat sa aklatan, sagot naman ni Shirley kay Reyna. Ikaw pala yung sinasabi nila,
Nabalitaan ko na ikaw ang nagkakategorya ng mga aklat. Mukha kang isang matalino, nakatugtog ka na ba ng piano dati? Sabi ni Reyna kay Shirley. Hindi pa. Hindi ko pa nasubukan na tumugtog ng piano, sagot ni Shirley. Naisip ni Shirley na si Reyna ay isang propesyonal na gumagamit ng skima habang tumutugtog. At sinabi din sa kanya ni Ryan na sa mansyon na ito, ang may pinakamasamang personalidad ay ang kanyang nakakatandang kapatid na babae. Tuturuan kitang tumugtog, maaari ka bang umupo dito sa aking tabi, pag-eniaya ni Reyna kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Reyna sa kanya. Okay lang iyan. Walang magagalit sa iyo. Ako naman ang may gusto nito, sinabi muli ni Reyna kay Shirley. Naisip ni Shirley na masyadong mapilit si Reyna, at wala siya sa posisyon para tanggihan ito. At saka, siya ay magkakaroon ng pagkakataon na makaupo sa harap ng isang piano. Umupo na si Shirley sa tabi ni Reyna, at itinuro sa kanya ni Reyna ang talaan ng musika at ang iba't ibang mga nota na nakapaloob dito. Sinubukan naman ni Shirley na tumugtog ng piano para kay Shirley, ang kanyang tunog na naririnig ay napakaganda. Isang napakagandang panimula, masayang sabi ni Reyna kay Shirley. Ipagpatawad mo kung hihingi pa ako sa iyo ng isang pabor. Maaari ko ba subukan muling tumugtog ng piano? Pakiusap na sinabi ni Shirley kay Reyna. Oo naman, sige, ituloy mo lamang ang iyong pagtugtog, sagot naman ni Reyna. Baka naman hindi masyadong maganda pakinggan ang aking pagtugtog, malungkot na sabi ni Shirley. Normal lamang iyan dahil ito ay unang beses na pagtugtog mo pa lamang naman, nakangiting sabi ni Reyna. Nagpatuloy sa pagtugtog ng piano si Shirley, at habang siya ay tumutugtog. Namangha si Reyna dahil lahat ng ginagawa ni Shirley ay mali. Pero, hindi ito nag-aalinlangan sa kanyang pagtugtog ng piano. At naisip ni Reyna na kailangan daw ba kaya niyang pahintuin si Shirley sa kanyang pagtugtog. Dahil ito ay talagang kakaiba, ang pagtugtog ni Shirley ay mali. Ngunit ang tunog nito ay halos magkatulad, naisip ni Reyna na ang tinutugtog ni Shirley ay para bang katulad ng tinutugtog niya kanina. Unti-unti ay nagiging tama ang tono ng bawat note ang nagmumula sa tinutugtog ni Shirley. At dahil dito, hindi makapaniwala si Reyna sa kanyang naririnig. Sinabi ni Reyna sa kanyang isip na ang ginagawa ni Shirley ay hindi matatawag na isang pagtatanghal. Ngunit mayroon itong kaalaman na sumasalimsim sa kanyang kakanyahan. Bakit ang isang taong katulad mo ay naging isang trabahador lamang? Tanong ni Reyna kay Shirley. Ipagpaumanhin mo, sabi ni Shirley kay Reyna, ikaw namang kukulam ka. Maaari bang huwag kang mag-ingay, magpahinga ka naman kapag ikaw ay nandito sa bahay, sigaw na sabi ni Ryan. Biglang nagulat si Ryan dahil nakita niya si Shirley sa loob ng silid. Bakit ka nandito Shirley, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ryan kay Shirley. Magpapaliwanag ako. Gulat na sabi din ni Shirley. Magkakilala ba kayong dalawa? Tanong ni Reyna kina Shirley at Ryan. Nagulat naman si Shirley at Ryan sa tanong sa kanila ni Reyna. At naisip ni Shirley na mabubunyag na ang lihim na pagkakaibigan nila ni Ryan. Siya ay aking kaibigan, sabi ni Ryan kay Reyna. Ano bang sinasabi mo Ryan? Sabi ni Shirley habang siya ay nakaluhod na sa sahig. Huwag kang mag-alala, ang bruhang mangkukulam na iyan ay maaaring may masamang ugali. Pero, hindi naman niya pinakikialaman ang mga ganitong bagay, sagot ni Ryan habang ito ay tumetawa. Ano, paanong wala siyang pakialam? Tanong muli ni Shirley. Ikaw pala si Shirley, huwag kang mag-alala, dahil sinabi ni Ryan na kayo ay magkaibigan. Iyon ay sapat na. Nakangiting sabi ni Reyna kay Shirley at sabay na bumaba ito at hinawakan nito si Shirley sa kanyang balikat. Siya ay medyo nakakaawa, pero, pinananagutan naman niya ang kanyang mga sinasabi, dagdag pa ni Reyna. Ang gusto kong malaman, ay kung ano ang iyong iniisip habang ikaw ay tumutugtog kanina, tanong ni Reyna kay Shirley. Ano, akala ko ay ikaw ang tumutugtog kanina, ngunit ito pala ay si Shirley. Gulat na sabi naman ni Ryan kay Reyna.
Naisip ni Shiranae na parang walang pakialam si Reyna kung makipagkaibigan man ang kanyang kapatid sa isang katulad niyang tagapagsilbi lamang. Pero Ryan, bakit ka nagsinungaling? Ang kapatid mo naman pala ay mabait at isang mabuting tao, sabi ni Shiranae kay Ryan. Ano, huwag kang magtitiwala sa kanya Shiranae, isa siyang mangkukulam. At hindi mo alam kung gaano siya kasama, sabi naman ni Ryan kay Shiranae. Shiranae, pagpasensyahan mo na lang si Ryan, bata pa kasi mag-isip iyan. Ang mahalaga ay meron siyang kaibigan na katulad mo, nakangiting sabi ni Reyna kay Shiranae. Wala lang iyon, ako nga ang dapat magpasalamat para sa lahat ng kanyang ginawa para sa akin. Naisip ni Ryan na parang may paghanga si Reyna kay Shiranae. At sinabi niya kay Reyna, bakit hindi mo na lang siya itago kung may paghanga ka sa kanya? Maaari mo naman siyang gawing bahagi ng ating pamilya, panunukso ni Ryan sa kanyang kapatid. Nang dahil lamang sa kayo ay magkaibigan ay magagawa mo na ibigay ang kamay ng iyong kapatid sa kanya, sabi ni Reyna kay Ryan. Ano bang sinasabi mo? Wala akong pakialam sa iyo, may mas karapat dapat para kay Shiranae. Tumetawang sabi muli ni Ryan kay Reyna. Galit na hinawakan ni Reyna ang damit ni Ryan hanggang sa mahulog ito sa sahig. Nang dahil lamang sa ako ay naging mabait sa iyo, ay ang lakas na ng loob mong lokohin ako. Galit na sabi ni Reyna sa kanyang kapatid. Aray ko, bitawan mo ako, nasasaktan ako, sabi ni Ryan kay Reyna. At naisip naman ni Shiranae na hindi talaga niya maintindihan ang mga maharlika. Bakit ba nandito ka sa bahay? Hindi ba't ikaw ay nasa bakasyon? Tanong ni Ryan kay Reyna. Hindi mo ba alam? Bukas ay kukuha si Ryan ng opisyal na pagsusulit para sa kwalifikasyon ng eskrimador, at nandito ako para sunduin siya. Oo nga pala, si Lolo ay darating mamaya dahil makikipag-usap siya sa kanyang kaibigan, sagot ni Reyna kay Ryan. Gulat naman si Ryan nang marinig ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Tumungo si Ryan at nasabi niya sa kanyang isip na, malayo na ba talaga ang narating ng mga bagay-bagay? Ang lisensya ng sertipikasyon ay isang pamantayan at iniutos para sa mga salamangkero at eskrimador na kinikilala hindi lamang sa loob ng kaharian, kundi sa buong kontinente. Mahigit 1,000 tao ang kumukuha ng pagsusulit na ito bawat taon. Ngunit, hindi hihigit sa 30 katao ang nakakakuha nito sa isang pagkakataon. Pagkatapos, mayroon din namang hindi sertipikadong lisensya. Kung nakapagtapos ka sa isang espesyal na institusyong inaprubahan ng kaharian katulad ng Alpes Magic Academy, magagawa mong maging isang hindi sertipikadong salamangkero na nasa ika-10 grado. Kapag nakakuha ka ng mga parangal sa pamamagitan ng mga asosasyon o kapisanan, maaaring tumaas ang iyong grado. Ngunit kung saan may pera at dangal, natural na nagtitipon ang mga tao. Kahit na may mga hindi sertipikadong lisensya, mayroon pa ding walang katapusang pangangailangan para sa sertipikasyon ng pagsusulit. Iyan ang uri ng pagsusulit na pagdadaanan ni Rai sa murang edad na 18. Iba talaga ang mga henyo, mayroon silang buong suporta mula sa kanilang pamilya, malungkot na sabi ni Ryan. Hinawakan ni Reyna ang ulo ni Ryan, at sinabi nitong, maghahanda na ako ng hapunan. Ito ay pagkaing dagat na nagmula pa sa isang maharlikang kastilyo, kaya kailangan ko itong ihanda mag-isa. Tumingin si Reyna kay Shiranae, ikinagagalak kitang makilala Shiranae. Sana ay magkita tayong muli. Nakangiting pagpapaalam ni Reyna kay Shiranae. Oo naman, sabi ni Shiranae kay Reyna, at naiisip ni Shiranae na magkakaroon pa daw ba kaya siya ng pagkakataon na makita muli si Reyna, dahil siya ay aalis na kinabukasan. Ryan, ang iyong kapatid, putol na sabi ni Shiranae kay Ryan. Ano iyon? Tanong naman ni Ryan kay Shiranae, mayroon na ba siyang kasintahan? Pagpapatuloy ni Shiranae sa kanyang sinabi kay Ryan. Nagulat naman si Ryan sa tanong sa kanya ni Shiranae. Hindi na bale, kalimutan mo na ang sinabi ko, sabi ni Shiranae kay Ryan habang si Ryan ay tumetawa. Agad na tumakbo si Ryan nang mabilis palabas ng silid para habulin si Reyna. Sabi ko naman sa iyo ay kalimutan mo na ang sinabi ko.
Pagpipigil na sinabi ni Shiranae kay Ryan. Nadulas ang dila ko. Kaya ko nasabi iyon. Dahil naiisip ko kung kailan kaya ulit kami magkikita ni Reyna, nasambit ni Shiranae. Ate, may gustong itanong sa iyo si Shiranae, sigaw ni Ryan habang ito ay mabilis na tumatakbo palabas ng silid. Kung mayroon ka daw bang kasintahan, sigaw na sabi ni Ryan nang makalabas siya ng silid. Nagulat naman si Reyna at ang mga kasama nitong tagapagsilbi sa sinabi ni Ryan. Nahabol naman ni Shiranae si Ryan at agad naman nitong pinigilan ang pagsasalita ni Ryan sa pamamagitan ng pagtatakip ng bibig nito. Agad na nagtaka naman ang mga tagapagsilbi, naglalaro lamang ang mga batang iyan. Huwag ninyo silang pansinin, tumetawang sabi ni Reyna sa mga tagapagsilbi. Ngayon ay nalinis na natin ang mga pagkaing dagat. Oras na para ito naman ay ating lutuin, pag-aaya ni Reyna sa mga tagapagsilbi. At sumang-ayon naman sa kanya ang mga ito. Ngunit, mayroon palang isang lalaki na nakamasid at nakita at narinig nito ang mga pangyayari. Ang lalaking ito pala ay ang mayordomo sa mansyon ng Ogent family. Mayroon bang nakatakdang bisita ngayon ang ikatlong young master? Tanong ng mayordomo sa isang lalaki na kasama nito. Sa aking palagay ay wala namang nakatakdang bisita ang young master, sagot ng lalaki sa mayordomo. Batay sa aking narinig ay Shiranae ang pangalan ng bisita ni young master, sabi muli ng mayordomo. Parang pamilyar sa akin ang pangalang iyan, nag-isip sandali ang mayordomo. Naaalala ko na ngayon, dagdag na sabi ng mayordomo. Sabihin ninyo kay Temuran na pumunta ngayon din sa aking opisina, utos ng mayordomo sa lalaking kasama nito. Sa kakahuyan, nagsasanay si Ryan kasama ang kanyang guro. Tumigil ka muna at magpahinga, sabi ng guro kay Ryan na mukhang pagod na dahil sa kanyang pagsasanay. Mukhang si Ryan ay nag-iinit na naman sa kanyang pagsasanay. Isang taon na ang lumipas pagkatapos ng mga nangyari, nasambit ng guro sa kanyang isip. Hindi ito nagtagal noon, pero nagbago ang lahat simula nang pumunta si Rai sa maharlikang kastilyo. At ang problema ay ang skema, dagdag pa ng guro, young master, pagtawag ng isang lalaki kay Ryan. Ito pala ay isang tagapagsilbi, young master. Sabi po ni Lady Reyna ay kailangan mo na daw bumalik ngayon sa mansyon, sabi ng tagapagsilbi kay Ryan. Kung ito ay tungkol kay Rai, hindi ako interesado. Sabihin mo ay gawin na niya ang kahit anong gusto niya, sagot ni Ryan sa tagapagsilbi. Hindi ito tungkol doon young master, sinabi ni Lady Reyna na si Shiranae ay nasa panganib at maaari itong mamatay, sabi muli ng tagapagsilbi kay Ryan. Nagulat si Ryan habang siya ay umiinom ng tubig dahil sa kanyang mga narinig. Ano, bakit akala ko ba ay babalik na si Shiranae ngayong araw sa kanilang bahay? Gulat na tanong ni Ryan. Ang mayordomo po ay gumawa ng ulat para sa family head. Batay sa aking narinig, ay tungkol ito sa pagkakaibigan ninyo ni Shiranae, sagot muli ng tagapagsilbi kay Ryan. Guro, kailangan ko po pumunta sa aking ama, sigaw na sabi ni Ryan sa kanyang guro. Ano bang nangyayari? Tanong ng guro kay Ryan. Nalaman siguro ng aking ama ang tungkol sa aking kaibigan na si Shiranae, sagot ni Ryan sa kanyang guro. Ipapaliwanag ko kay ama ang lahat, para mapatawad niya si Shiranae. Mamaya ko itutuloy ang aking pagsasanay, dagdag na sabi ni Ryan. Hindi ka maaaring umalis dito, sabi ng guro kay Ryan. Bakit? Gulat na tanong ni Ryan, bakit po hindi maaari guro? Sa mansyon ng Ogent family, si Shiranae ay nakaluhod sa harap ng Ogent family pati na sa mga ibang taong naroroon at mga tagapagsilbi sa mansyon. Ikaw, Arian Shiranae, sabi ng family head, hinahatulan kita ng kamatayan, dagdag na sabi pa ng family head. Nagbulungan ang iba pang tao sa mansyon at nagtatanong sila kung ano ang nangyari. Kahit na hindi niya alam ang paraan ng mundo, dapat pa din niyang malaman ang tungkol dito, nasambit ni Temuran sa kanyang isip. Ama, sandali lamang, mayroon akong nais sabihin, sabi ni Reyna sa kanyang ama. Ano pa ang kailangan mong sabihin? Tanong naman ng family head kay Reyna.
Batay sa mga dokumentong ginawa ng mayordomo, na may patotoo ng maraming tao. Ang pagtrato ng batang ito kay Ryan ay walang pag-iingat. Nang siya ay nagtrabaho dito, ay alam niya ang lahat ng nakapaloob sa kontrata. Ngunit hindi siya nagreklamo, paliwanag ng family head. Mayroon ka pa bang ibang nais sabihin? Tanong ng family head kay Shirley. Mayroon lamang po akong isang bagay na gustong itanong, sagot ni Shirley habang siya ay nakatungo. Kung kami ay magkaibigan ng Young Master, ano ang mangyayari sa Young Master? Tanong ni Shirley. Ang batang ito, hindi niya nalalaman ang kasalukuyang sitwasyon, sabi naman ng isang lalaki. Dapat siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, sabi naman ng isa pang lalaki. Nag-aalala pa din siya kay Ryan kahit na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. Ang lakas ng loob mo na tanungin ako ng ganyan, sabi ng family head kay Shirley. Ikaw ay isang hangal, sa tingin mo ba ay may mangyayari sa isang maharlika kapag sumama ito sa isang katulad mo? Dagdag pa ng family head. Napabungtong hininga naman si Shirley, totoong magkaibigan po kami ni Ryan. Halos 1 taon na kaming magkaibigan ni Ryan, at ipagpapatuloy namin ang aming pagkakaibigan, sabi muli ni Shirley. Nagulat ang mga lalaki sa sinabi ni Shirley, hindi ka ba natatakot? Sa palagay ko ay ang pangalan ng Ogent family ay walang gaanong halaga sa iyo, galit na sabi ng family head kay Shirley. Mayordomo, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo hayaang lumabas ang anumang balita tungkol dito. Utos ng family head sa mayordomo. Agad namang hinawakan ng ibang tauhan ng mayordomo si Shirley sa kanyang mga braso. Ama, sandali, makinig ka sa akin, pagpipigil ni Reyna sa kanyang ama. Hindi mo ba narinig ang kanyang pag-amin, nakapagdesisyon na ako? At ang desisyong ito ay hindi na magbabago, galit na sabi ng family head kay Reyna. Hindi ba sobra naman ang gagawin nila? Tanong ng isang lalaki. Walang anumang dahilan para tayo ay mamatay ng dahil sa isang tao lamang, sabi naman ng isa pang lalaki. Ang tahanang ito at ang pamilyang ito ay ang ating buhay at kagalingan, sabi mula ng unang lalaki. At para maprotektahan natin ang lahat ng iyon, dapat nating alisin ang anumang magiging sanhi ng pagtatalo, kahit gaano pa man ito kaliit. Sabi naman ng ikalawang lalaki. Dapat isipin na malupit ito sa ngayon, ngunit kailangang maghintay at magpasalamat sa magiging desisyon. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Sigaw na sabi ni Ryan nang siya ay makapasok na sa mansyon. Masaya si Reyna sa pagdating ni Ryan, ngunit si Shirley ay malungkot na nakatingin naman kay Ryan. Sinong nagsabing patayin ang aking kaibigan nang wala ang aking pahintulot? Sigaw na tanong ni Ryan. Ako, sagot ng family head kay Ryan, pero bakit, wala naman siyang ginawang kasalanan para siya ay patayin? Nang dahil lamang ba sa siya ay aking kaibigan? Tanong ni Ryan sa kanyang ama. Hindi niya kailangang gumawa ng isang mortal na kasalanan para maging karapat-dapat sa kamatayan. Ang kalagayan ng mga maharlika ay napakakomplikado at hindi niya ito naiisip, sagot ng family head kay Ryan. Dahil ang ating pamilya ay nasa masalimuot na sitwasyong ito, ikaw ay nagtatamasa ng mga espesyal na pribilehiyo bilang anak ng isang maharlika, dagdag pa ng family head. Ang pribilehiyong iyon ay hindi mahalaga kung kinakailangan mong tanggalin ang isa sa aking mga kaibigan, sigaw na sabi muli ni Ryan sa kanyang ama. Bata ka pa talaga mag-isip, itinatanong mo ba kung bakit kailangan niyang mamatay? Ang pagiging kaibigan ng isang maharlika ay nangangahulugan na ito ay dapat na isang relasyon ng pagkakapantay-pantay. Sa tingin mo ba ay kaibigan talaga ang turing sa iyo ng isang ordinaryong tao? Sa anong batayan, sa mundong ito, maraming tao ang sumusubok na makipagkaibigan sa mga maharlika, paliwanag ng family head kay Ryan. Hindi iyan magagawa ni Shirley. Pagtatanggol ni Ryan kay Shirley. Paano ako magtitiwala sa iyo? Patunayan mo na kayo ay tunay na magkaibigan ni Shirley, sabi ng family head kay Ryan. Nagulat si Ryan at Reyna sa sinabi ng kanilang ama. Kapag hindi mo ito napatunayan,
ibig sabihin nito tapos na ang lahat, sabi muli ng family head kay Ryan. Ang patunay ay ang aking nararamdaman, sabi ni Ryan sa kanyang ama. Mapapatunayan mo ba ang nararamdaman ng isang tao? Tanong muli ng family head kay Ryan. Pakiramdam ko ay hindi ako makakapagbigay ng anumang kasagutan. Pero, kung ako si Shirley, makakapagbigay ako ng isang napakalupit na sagot, na sambit ni Ryan. Napatitig si Ryan kay Shirley, at napansin ni Ryan ang mga mata ni Shirley. Ang mga tingin ni Shirley ay para sumisipsip ng lahat, at ganoon din ang tingin ni Shirley noong nakikipaglaban siya kay Ryan. Naalala ni Ryan ang mga oras na naglalaro sila ni Shirley ng baraha. Naalala din niya ang mga sinabi sa kanya ni Shirley noon habang sila ay naglalaro. Tiningnan naman ni Ryan ang kanyang ama mula ulo hanggang paa. Naisip niya na ang kanyang ama ay isa sa pangalawang uri ng pamilyang Maharlika. Ito din ang head ng Ogent family, at ito din ay nasa ika-4 na gradong opisyal ng gobyerno. At ang higit sa lahat ay ang kanyang ama ay mayroong kulay itim na buhok. Pero ang mga pangyayaring ito ay hindi isang bagay tulad ng away sa pagitan ng isang ama at isang anak na lalaki. Kundi, ito ay isang tunay na labanan gamit ang espada. 30 minuto bago ang mga pangyayaring ito, sinasabi mo bang hindi ako maaaring umalis? Pero mamamatay ang aking kaibigan, sabi ni Shirley sa kanyang guro. Tama ka. Ang tinutukoy mo bang kaibigan ay iyong nagtatrabaho sa aklatan? Ang batang iyon ay isang ordinaryong tao lamang, sagot ng guro kay Ryan. Guro, hindi ko akalain na ganito ka din pala, sinabi mo sa akin noon, na kapag ang isang tao ay maaaring makausap sa pamamagitan ng espada, kahit sino ay pwedeng maging magkaibigan, galit na sabi ni Ryan. Ryan, hindi mo ba alam kung ano ang pinaka-importante sa mga Maharlika? Tanong ng guro kay Ryan. Hindi ba dapat ay tinatanggol ng mga Maharlika ang isang bagay na nagbabanta sa posisyon ng pamilya? Nakipagkaibigan ka sa isang ordinaryong tao na ang buhay ay mas walang halaga kaysa sa langaw. Naisip mo ba kung gaano kabigat ang nararamdaman ng iyong kaibigan? Matapos mong makipagkaibigan sa kanya ng walang kabuluhan. Huwag mo nang isipin ang paglutas ng problemang ito sa pamamagitan ng ganitong pagtatalo, dagdag pa ng guro. Pero hindi ako pwedeng manatili na lamang dito at walang gawin. Dahil ako ang humiling sa kanya na kami ay maging magkaibigan. Hindi ako maaaring maging isang duwag, seryosong sabi ni Ryan. Naisip ng guro na si Ryan ay mayroong isang magandang determinasyon. Si Ryan ay isang madamdamin, tapat at inosente, ngunit ang mga katangiang ito ay hindi kailangan para maging isang mahusay na eskrimador. Naisip din ng guro na siya ay may mataas na pag-asa para kay Ryan, at handa niya itong suportahan. Kuhanin mo ito, akmang iniabot ng guro espada kay Ryan. Hahayaan kitang umalis at dalhin ang espadang ito, kung dadalhin mo din ito pauwi. Ngunit, kung hindi ka handa para dito, huwag ka nang umalis, dagdag na sabi ng guro kay Ryan. Guro, hindi ko makakalimutan ang pabor na ito na ibinigay mo sa akin, seryosong sabi ni Ryan sa kanyang guro. Tandaan mo, ang pagtatapon ng kaibigan ay katulad din ng pagtatapon ng bahagi ng iyong sarili, paalala ng guro kay Ryan. Ito ay isang totoong laban, kung saan itinataya ko ang aking sarili. Gaya nga ng inaasahan mo ama, muntik mo na akong matalo, tumetawang sabi ni Ryan sa kanyang ama. Gusto mo bang patunayan ko na magkaibigan kami? Naniniwala ako dito. Naniniwala ako na kami ni Shirley ay magkaibigan. Ang katotohanang mayroon ako, ay ang patunay na kaibigan ko si Shirley, seryosong sabi ni Ryan. Walang kwenta. Hindi lamang ito simpleng away sa pagitan ng ama at ng kanyang anak, galit na sabi ng family head. Bumabagsak ang karangalan ng hindi mabilang na Maharlika. At kung ito ay isang bagay na maaaring humantong sa pagbagsak ng aking pamilya, ay itatanggi ko ang aking anak, dagdag na sabi ng family head. Ama, takot na sigaw ni Reyna, yumuko si Ryan bilang pagbibigay galang sa kanyang ama.
Kung magagawa kong protektahan ang aking kaibigan sa ganitong paraan, ay malugod akong aalis, mahinahong sabi ni Ryan. Gamitin mo ang iyong espada, kung talagang iniisip mo na iyang batang iyan ay iyong kaibigan, itaya mo ang iyong buhay ngayon, sigaw na sabi ng family head. Binunot ni Ryan ang kanyang espada sa lalagyan nito. Gagamitin mo talaga ang iyong espada laban sa iyong ama, gulat na sabi ng family head kay Ryan. Hindi ko gagamitin ang espadang ito sa iyo, ama. Pinapatunayan ko lamang ang aking paniniwala sa iyo, may paninindigan na sabi ni Ryan sa kanyang ama. Papaano ka nagkaroon ng kaibigan? Hindi mo pa naman nakakasama ang ibang maharlika. Siguro ito ay dahil hindi mo pa naaabot ang level ng ibang maharlika. Ngayon ay mas pinipili mo pa ang taong mas masahol pa sa iyo, para lamang gumaan ang pakiramdam mo. Sabi muli ng family head kay Ryan. Sa pagkakataong ito ay nagkakamali ka, ama, si Shiranae ay isang kaibigan na mas mabuti pa kaysa sa akin. Gusto ko siyang tulungan para mas malayo pa ang kanyang marating, pagtatanggol ni Ryan kay Shiranae. Ganito ka ba naloko ng taong iyan, sabay turo ng family head kay Shiranae. Upang makumbinsi ka niya na ang isang maharlika ay maaaring makipagkaibigan sa isang ordinaryong tao lamang. Hindi ko siya kinumbinsi. Pagsasalita ni Shiranae, tumahimik ka dyan, Shiranae. Pagsasaway ni Ryan kay Shiranae na magsalita. Ryan, pagtawag ni Shiranae kay Ryan, ayos lang, hindi mo ito kailangan gawin mag-isa. Ako ang kailangang managot dito, pagpapatuloy na sabi ni Shiranae. Inaasahan ko na ito, noong nag-alok ka ng pakikipagkaibigan sa akin. At kailangan kong mamili sa aking kaibigan at sa aking buhay. Kahit na ako ay mamatay, hindi ako nagsisisi na naging kaibigan kita. Lumuha si Ryan at naisip niya na tama ang mga sinabi ni Shiranae. Iyan ang aking gustong sabihin, kahit na itakwil ako sa pamilyang ito. Ang mahalaga ay magkaibigan kaming dalawa. May paninindigang sabi muli ni Ryan. Gulat na gulat ang family head sa mga sinabi ni Shiranae at Ryan. Naisip ni Reyna na kahit sina Ryan at Shiranae ay mga batang mag-isip, tao pa din silang nakakaramdam ng emosyon. Ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan, kahit sino ay nagkakaroon ng kaibigan, at kahit sino ay gustong magkaroon ng kaibigan. Ang iba pang tao sa mansyon ay naiyak na din sa kanilang mga nasaksihan, ngunit ang mayordomo naman ay kabaliktaran, isa itong kahanga-hanga. May biglang nagsalita mula sa itaas at sabay lingon nila kung saan naggaling ang boses na kanilang narinig. Ang boses palang ito ay nagmula sa lolo ni Reyna at Ryan.